Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Panoorin at pakinggan ho nyo ng maayos ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. At kayo na ho ang humusga kung ito ba ang kanyang naging pahayag ay patama ho ito sa kapatid niya na si Amy Marcos. Kasi ayon ho dito kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya alam kung paano napunta na sinasabi ngayon na majority black ang tinatarget. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag niya. So kung matatandaan ho natin mga ka-aksyon, kung napanood nyo ho ang sinabi ni Amy Marcos na tila inuubos na ang miyembro ng majority black sa pamamagitan ng isa-isang pagsampa ng kaso sa mga ito. Kaya ko ho nasabi sa thumbnail, PBBM versus Amy. Kasi tila yatang patama ho ito o tila yatang pagpalag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi ni Amy Marcos. Okay, ito ho mga ka-action, mga kakampeng, panoorin ho muna natin at pakinggan ng maayos. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga, ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ano ang masasabi nyo mga ka-action, mga kakampeng doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya alam kung paano napunta na sinasabi na majority black ngayon ang target? O ano ho ang ano nyo doon? Ano ho ang masasabi nyo doon? Ito ba ang pagsagot ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito ba yung pagsagot niya sa sinabi ni Amy Marcos na tila inuubos ang member ng majority black sa pamamagitan ng isa-isang pagsasampa ng kaso ng mga ito? Kung ako ho, parang maybe yan ho ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos or sumagot si Pangulong Bongbong Marcos sa issue na yan. Pero hindi ko sure kung yan ba talaga ang
ang sinabi niya kung patama ba sa sinabi ni Amy Marcos. Pero maybe yan ho talaga mga ka-action kasi kung isipin mo, di ba? Kung isipin mo, kung ano-ano mo yung sinabi ni PBBM at sinabi ni Amy Marcos, so posible na ang pinapatamaan ng sinabi ni PBBM ay si Amy Marcos. Oo. Di ba? Tama lang naman ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at ramdam na ramdam ho natin yan mga ka-aksyon. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman ko ho at nakikita ho ng aking dalawang mata na ang kanyang administrasyon ay wala ho itong pinipili. Kaalyado ka man o hindi kaalyado, once na lumabag ka, talagang mananagot ka ho. Diba? Pero dumadaan ho sa proseso, sa due process, 'di ba? Kung mapatunayan, wala kang magagawa, talagang makukulong ka. Excuse me po. 'Di ba? Dito, alam nyo sa totoo lang mga ka-action, dito kay Amy Marcos, wala na ho akong tiwala dito. Wala na akong tiwala dito na magtatrabaho ho ito ng patas. Sa paningin nyo, sa pakiramdam nyo, may tiwala pa ba kayo kay Amy Marcos na magtatrabaho ito ng patas? Di ba? Ako hindi. Sorry ha. Pero yan ho ang observation ko. Yan ho ang nararamdaman ko. Di ba? Wala na akong tiwala dito kay Amy Marcos na maging patas ho ito. Isipin nyo naman kahit anong mangyari, pakiramdam ko dyan kay Amy Marcos, Duterte pa rin ang ipagtatanggol niyan. Di ba? Nakakahiya nga lang kasi hindi naman Duterte ang nagpapasweldo ho sa'yo. Kung pagbabasihan mo, kung titingnan mo ang mga sinasabi ni Amy at mga galaw ni Amy, talagang masabi mo talaga na kahit anong mangyari, Duterte pa rin ang ipagtatanggol ho ito. Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.